Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, June 26, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Is this a case of stolen identity? Banban Mayor Alice Go, ninakaw nga ba ang identity ng ibang tao? Dokumentong may parehong pangalan at birthday pero ibang mukha, inilantad ni Senator Risa Ontiveros. Senator Lito Lapid, itinangging protektor ng Pogo Hub sa Porac. Naghamon, magbibitiw sa pwesto kung may ilalabas na ebidensya. Sakit sa bato, pampitong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ngayon. Pero malaking gastos sa pagpapagamot. Mas pahirap pa sa iniindang sakit. Mega Hemodialysis Center ipapatayo bilang tugon. Paninindigang sa atin ang West Philippine Sea. Idinaan ng isang artist sa nakakamanghang leaf art. Gilas Pilipinas, biyaheng Turkey para maghanda sa nalalapit na FIBA Olympic Qualifiers. At sa ating balitang showbiz, Nation's girl group na BINI may ilalabas na bagong single sa Hulyo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binalaan ng komite ni Senator Riza Ontiveros si suspended Bamban Tarlac Alice Go na isa-cite in contempt kung muli nitong iisnabin ng supina ng Senado. Hindi kasi sinipot ni Go ang Senate inquiry sa gitna ng panibagong katanungan hinggil sa kanyang katauhan. Kaduda-duda kasi ngayon ang dokumentong galing sa National Bureau of Investigation ukol sa dalawang Alice Leal Go. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Ito ang babala ni Senator Risa Ontiveros sa suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yan ay matapos isnabi ng alkalde ngayong araw ang subpoena ng Senado para sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa umunoy kaugnayan ni Go sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Sa isang excuse letter, humingi ng dispensa ang kampo ni Go sa pag-absent, bunsod umano ng sakit ng ulo at stress. Truth be told, my exposure to prolonged stress and high level of anxiety owing to the concerning and malicious accusation thrown against me have adversely affected and caused serious impact on my physical and mental health. Kine-question muli ngayon ang totoong pagkakakilanlan ni Mayor Alice matapos matuklasan na mayroong isa pang Alice Leal Go sa database ng National Bureau of Investigation. It appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Sa record kasi ng ahensya, magkapareho ang dalawang Alice Leal Go mula sa buong pangalan, birth date, pangalan ng ina sa pagkadalaga at civil status, maliban na lang sa litrato at date ng clearance. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Dahil rito, inirerekomenda ng Philippine Statistics Authority sa Office of the Solicitor General ang kanselasyon ng birth certificate ng alkalde. Related to this, Madam, we already endorsed to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration.
Maliban kay Go, absent din sa Senate inquiry ang sinasabing mga kamag-anak ng naturang alkalde na sina Sheila Go, Shemin Go, si Wesley Leal at ang tatay niyang si Jan Zhang Go at ang itunuturong biological mother ni Mayor Alice na si Wen Yilin. Sa ngayon ay humiling na ang komite ni Senator Risa Hontiveros sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga thumb mark ni Bamban Mayor Alice Go at ang isang Alice Leal Go para malaman kung totoo nga bang nagkataon lang na pareho sila ng pagkakilanlan o kaya na may nagkanakawan ng pangalan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa Bamban Tarlac Pogo Hub pa rin, nag-isa sa pagdinig sa Senado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR dahil sa kakulangan nito sa pagsasagawa ng probity o background check sa mga individual na sinasabing nagmamay-ari ng Pogo Hubs. Base kasi sa mga dokumento sa Securities and Exchange Commission ng Hong Sheng Gaming Technology, ang Pogo na nakatayo sa Bamban, nakalista rito ang ilang individual na pawang mga vendor sa palengke sa Tarlac. Ang isa sa kanila sa pangalang Merly Joy Castro. Wala raw kamalay-malay ukol sa Pogo at nalaman na lang na incorporator daw pala siya ng Hong Sheng nang padalhan ng sulat sa preliminary investigation. Pineke rin umano ang tax ID number niya sa SEC document. Sa pagsisiyasat pa ni Senator Sherwin Gatchalian sa mga home address ng incorporators, makikitang walang kakayanan ng mga individual na mag-invest ng milyong-milyong piso para sa pagpapagawa ng Pogo. Si Rowena is vendor. Tama? Rowena Evangelista po, Oh, vendor ng siya. gulay. Si Thelma, Vendor ng almusal sa umaga. si Rita, so parang vendor rin. In the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Samantala kung absent si Mayor Alice Go sa Senate hearing, minabuti naman ni Senator Lito Lapid na dumalo sa pagdinig upang itanggi ang kumakalat sa social media na nag-uugnay sa kanya sa iligal na pogo sa kanyang bayan sa Porac, Pampanga. Kine-question naman ng alkalde ng Porac dahil sa pamamayagpag ng iligal na aktibidad sa Lucky South 99 kahit pa ininspeksyon nito ng mismong LGU. Ilang buwan lang ang nakalilipas. Narito ang ating balitang A to Z. Wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Tahas ang itinatanggi ng tubong Porac, Pampanga na si Senator Lito Lapid ang mga alegasyong ipinapakalat ng isang vlogger sa social media na umano'y kabilang siya sa mga protektor ng iligal na pogo sa naturang bayan. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Dahilan kung bakit minabuti ni Lapid na dumalo sa Senate hearing upang linawin na hindi siya ang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng Lucky South 99. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Natayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Present din sa hearing si Porac Mayor Jaime Capil na itinatanggi rin ang pagkakasangkot sa Pogo. Pero nagisa ang alkalde ni Senator Sherwin Gatchalian dahil sa pamamayagpag ng Lucky South 99 sa kabila ng pag-inspeksyon ng LGU at pulisya nito lamang Agosto ng nakaraang taon. Yes, Your Honor, pero talagang limited access lang po ang ibinigay nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist? Andiyan yung intention eh. Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure in-report ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa nyo pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na
any violence nga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kahindik-hindik ang karahasan sa naturang Pogo Hub. If you go around the illegal Pogo Hub, it's like normal to see torture equipment. In many rooms, there are a lot of torture equipments. There are baseball bats na UP na. There are tasers, nagkalat mami. At pawang mga dayuhang pugante na sangkot sa transnational crimes ang mga personalidad na sangkot rito. Surprisingly, some of the names of those wanted persons were in the list nung SEC na sinubmit po sa atin. And yung dalawang wanted person, the one who were in Singapore right now facing money laundering cases are nasa SEC record po natin, and yet arestado po sila ngayon sa Singapore for money laundering. And we're not talking of millions of dollars, we're talking of billions of dollars, sir. Sabi ko, this is no ordinary criminal. This is no ordinary criminal group. These are dangerous people na we really need to deal with. Ayon sa ahensya, isa-isa nang nagtatangkang tumakas ng Pilipinas ang mga kriminal na sangkot sa mga krimen sa Lucky South 99. Napawang target nilang sampahan ng patong-patong na kasong kriminal bago magtapos ang linggo. Samantala, pinaiimbestigahan naman ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. sa Philippine National Police ang umano'y pagdalo kamakailan ng mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT team ng Batangas sa bagong bukas na networking company sa Pasig City. Sa pahayag ng kalihim, sinabi niya na natanggap na niya ang larawan ng mga miyembro ng SWAT team na nakasuot pa ng kanilang uniforme at may mga dala pang baril sa naturang event. Nanindigan naman si Abalos Jr. na hindi niya kukonsintihin ang pagdalo ng mga tauhan bilang private escort sa isang pribadong okasyon. Wala nang gutom at wala nang gutom na Pilipino. Yan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinabi niya sa kanyang talumpati sa ginanap na Walang Gutom Award sa Malacanang ngayong Miyerkules. Anya, nais niyang gawing abot kaya at sagana ang pagkain sa Pilipinas sa tulong raw ng Executive Order No. 44 o ang Walang Gutom 2027 o Food Stamp Program, kung saan misyon nitong tuldukan na ang kagutuman sa bansa sa taong 2027. Sa datos ng Social Weather Stations nitong Mayo, 14.2% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng pagkagutom sa unang kwarter ng taon, mas mataas kaysa sa 12.6% na naitala noong Disyembre 2023. If we are truly to succeed in this endeavor, we must put in a whole-of-nation approach to create a lasting solution to this great challenge. Kumpiyansa ang Employers Confederation of the Philippines na hindi maisa sa batas ngayong taon ang panukalang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Ayon kay ICO President Sergio Ortiz Luis Jr., kulang ang natatanggap na suporta ng panukala mula sa gabinete ng Marcos administration. Posible rin daw na kaakibat ng isinusulong na dagdag sahod ay ang pagtaas ng inflation rate sa bansa o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Una nang naipasa sa Senado ang panukalang batas na nagmamandatong dagdagan ng 100 piso ang arawang minimum wage ng mga manggagawa mula sa pribadong sektor. Ano ba ang nangyayari pag nagtaas ng wage na hindi konektado sa productivity, hindi konektado sa kita? Ang choice ng mga kumpanya, itataas yung presyo nila para mabawi, or kung hindi kaya ng merkado ng tanggapin yung pagtataas, magbabawas ang tao. Or kung hindi talagang kaya yung dalawa na yan, nagsasara. Mga ka-E to Z, alam nyo bang, ayon sa pag-aaral, pampitong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ngayon, ang sakit sa bato. Pero bukod sa sakit na iniinda ng marami ay ang pag-aray nila sa laki ng gastusin sa pagpapagamot. Kaya naman bilang tugon ng pamahalaan, ipinapatayo ngayon sa National Kidney and Transplant Institute ang bagong Mega Hemodialysis Center. Si Kim Salinas, may balitang A to Z.
6 na taon nang nagpapadialysis sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, si Nanay Adelina, bukod sa iniinda niyang sakit, mas umaaray siya sa laki ng gastusin ng panghabang buhay na gamutan. Very, very difficult. At first, I was like depressed. All my finances were drained into the drainage. So lahat ng kinita ko ng 40 years was gone. 3 beses sa isang linggo nagpapadialysis si Nanay Adelina. I would rather say they have to be patient enough. At saka yung readiness into entering dialysis because it has to come from the mind. You have to be ready by the time you start dialysis. Ready for what po? Ready for all the pains. In the pocket. Physically masakit. Sa pag-aaral, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. Kaya naman itinuturing ang kidney disease na pampito sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Maaari naman itong maiwasan ayon sa mga eksperto, lalo na kung maagang na-detect ang sakit. Kasi pag mag-regular check-up, maiwasan natin na magkakaroon tayo ng abnormal urinalysis, abnormal blood sugar, ganyan. So, yan ang importante. Pag on chronic dialysis ka, irreversible na yan. Ibig sabihin may peklat na yan sa kidney na hindi na pwedeng magamot o ma-reverse. Mahigit kalahati or 65% sa mga humihingi ng medical assistance ang may sakit sa bato o nangangailangan ng pang-dialysis. Kaya sa ginawang groundbreaking ceremony ngayong Martes sa NKTI, planong itayo ang isang state-of-the-art facility na mapapakinabangan ng maraming may kidney disease. We call it mega hemodialysis center kay higit 200 ang capacity po ng ating hemodialysis center. The biggest in the Philippines. Yung kidney disease ay naging malaking threat talaga sa ating kalusugan ng ating mamamayan. Kaya timely talaga itong proyekto na to. Naglaan ng 2.3 bilyong piso ang pamahalaan para rito at tiniyak na matatapos ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na walang isasakripisyo sa soberanya ng Pilipinas sa kabila ng nilulutong pakikipagdialogo sa China para pag-usapan ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kumikilos na sila para sa Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism para talakayin ang mga isyu sa teritoryo. Dagdag ng kalihim, nagpadala na sila ng panibagong diplomatic protest sa China para sitahin ang paulit-ulit na panghihimasok at mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. We're committed to peace and stability and we'll do whatever we can to promote that without sacrificing our sovereign rights and our sovereignty. Yes. Because we have the side of law on our side. That's why I'm optimistic. Kaugnay niyan, handa raw na makipagdialogo ang Philippine Coast Guard sa China para pag-usapan ang sunod-sunod na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa kasundaluhan ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang nangyaring pangaharas nga ng CCG na nagresulta sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo noong June 17. Gayunpaman, ipauubaya ng PCG sa Foreign Affairs Department ang desisyon kung matutuloy ang anumang planong dialogo. Wala sa poder namin yung pagpayag kung makikipag-usap, no? Pero nakahanda po yung Philippine Coast Guard na makipag-usap sa aming counterpart sapagkat naniniwala din kami na walang mawawala at magiging maganda kung mapag-uusapan yung mga isyong may kinalaman sa both Coast Guards. Sa sining na lang, idinaan ng isang leaf artist ang kanyang mensahe ukol sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Hinahangaan nga ngayon online ang pag-ukit sa dahon ni M.M. Dakanay. Kita sa leaf art ang mapa ng Pilipinas kung saan may mga Pilipinong lulan ng bangka. Hawak ang watawat ng Pilipinas. Ipinapakita sa gawang sining ni Dakanay ang mensaheng atin ang teritoryo. Sa ngayon, pumalo na sa higit 160,000 reactions sa Facebook ang kanyang post. Abangan sa aming pagbabalik. National Grid Corporation of the Philippines siningil na ang Meralco sa ancillary services
charges noong Mayo. Taas singil sa kuryente, mararamdaman ng mga consumer ngayong June billing. At Pinay tennis player Alex Ayala, wagi sa pagbubukas ng Wimbledon qualifying round sa UK. Ang lahat ng may init na detalye, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na malaya naman ang sinumang maghangad ng mataas na posisyon dahil nasa demokratikong bansa ang Pilipinas. Ito'y matapos hingan siya ng opinyon sa anunsyo kamakailan ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo umano sa Senado ng kanyang dalawang kapatid at dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2025 midterm elections. Mananatili naman daw na kongresista ng unang distrito ng Leyte, si Romualdez. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Sir, your plan? Kaugnay pa rin yan, ikinatuwa ni Senator Bato de la Rosa ang anunsyo kamakailan ni VP Sara hinggil sa pagtakbo sa pagkasenador ng ama at dalawang kapatid na sina Paolo at Sebastian Duterte. Ayon kay De La Rosa, maraming supporters ang Duterte at mas mapapadalian niya ang kampanya. Samantala, naniniwala naman si dating Senator Leila de Lima na pakulo lamang ng mga Duterte ang binabalak nitong pagtakbo sa midterm polls lalo't hindi pa na isusulong ang anti-political dynasty law. Masaya po ako. At least nakadagdag po yan, nakaka-boost yan ng chances namin kapag tatakbo rin yung mga Duterte. This could also be diversionary. But with the political happenings now, you know, the no longer the UNITEAM, now no longer DepEd secretary, and then of course the Duterte camp has been finding ways and means to really show to us, show to the people that they're still around, that they cannot just be counted out and ruled out. Pinaghahandaan na ng ilang Meralco consumers ang napipintong pagtaas ng bill ngayong buwan. Sa kabila kasi ng naunang anunsyo ng Meralco na may bawas singil sa June billing, sisingilin naman ng NGCP sa Meralco ang bahagi ng service charges nito. Ang Balitang A to Z mula kay Ace Cruz. Dinagdagan ni Aling Lynn ang mga panindang pagkain para mas makarami ng kita. Pinaghahandaan niya kasi ang darating na bayarin sa kuryente, lalo't lumakasaan niya ang kanilang konsumo nitong nagdaang buwan. Parang dagdag kita, pambayad ng kuryente, kahit pa paano may pamdagdag ka. Ito ang pangamba ng consumers sa kabila ng naunang payag ng Meralco na may halos 2 piso kada kilowatt hour na bawas ngayong June billing. Ngayong araw din, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na siningilan nito sa Meralco ang partial ancillary services charges mula buwan ng Mayo batay sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC. So meron kaming billing na dapat na isingil noong Marso, pero dahil nga naobserbahan ng ERC na pumalo yung rates, sabi nila suspend muna yung pagsingil niyan sa consumers nung ancillary services na galing sa market, sa merkado, sa ancillary services reserve market. Kaya mararamdaman ng consumers ang dagdag singil sa June billing. Ang ancillary service charge ay ang halaga na binabayaran sa mga power generators na nagbibigay ng reserbang kuryente. This May billing period, which will be passed on naman ng mga distribution utilities this June billing period. Yung 30% ng ancillary services corresponding to the March 2024 billing period. Kasi ang lalabas dyan, yung June consumer bill is quote-unquote abnormal because it has that 30% tucked in na hindi siya part of your current consumption. Samantala, napagana na ng NGCP nitong linggo ang Mariveles, Hermosa, San Jose 500 kV line na nasa full capacity nitong 8,000 megawatts. Magbibigay ito ng dagdag supply ng kuryente sa Bataan at Zambales maging sa nalalabing Luzon grid. Tiniyak din ng NGCP ang kanilang kahandaan sa pagpasok ng La Nina sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Bibilis na kaya sa wakas ang internet sa bansa? Aarangkada na kasi ang Philippine Digital Infrastructure Project ng Department of Information and Communications Technology matapos itong aprubahan ng Board ng National Economic and Development Authority nitong Martes. Isang pampublikong broadband network ang PDIP na layong ayusin at palakasin ang Wi-Fi connection sa bansa, lalo na sa mga probinsya at malalayong lugar. Ayon sa DICT, inutang sa World Bank ang 16.1 billion pesos na pondong gagamitin sa proyekto. Target ng ahensyang maglagay ng mahigit 700 na libreng Wi-Fi sites sa Mindanao, partikular na sa Davao at Caraga, dahil mababa umano ang internet penetration dito. Maglalagay rin daw ng sensor sa mga Wi-Fi sites para matiyak na hindi ito magagamit sa mga iligal na gawain gaya ng hacking at child pornography. The National Fiber Backbone and the National Broadband Program has been a national vision for quite some time already, and we are proud to say that with this project, we should be able to finish within by 2028. Wagi si Pinay tennis player Alex Ayala sa pagbubukas ng Wimbledon qualifying round itong Martes sa UK. Ito'y makaraang masungkit ang score na 7-6, 6-4 kontra sa French player na si Jessica Poncet. Dahil dito, 2 panalo na lang ang kakailanganing talunin ni Ayala para makamit ang kauna-unahang Grand Slam main draw appearance. Samantala, sa ibang balitang sports, bumiyahe na pa Turkey ang Gilas Pilipinas matapos na manalo kontra Taiwan sa tune-up game nung Lunes. Lalahok ang Gilas sa iba't ibang tune-up games sa Turkey bilang paghahanda sa nalalapit na FIBA Olympic qualifiers sa Latvia sa Hulyo. Susunod, K-pop group na 2NE1 at producer ng YG Entertainment. May pa-meeting. Comeback ng grupo, aasahan nga ba? At Lea Salonga plus Dolly De Leon may collab raw para sa isang stage play. Huwag bibitiw ang lahat ng yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Exciting news para sa mga Blooms dahil may bagong single na ilalabas ang Nations girl group na BINI na tsak na aabangan ng marami. Habang K-pop group na 2NE1 magbabalik na nga ba? At Lea Salonga at Dolly De Leon bibida sa isang stage play. Alamin ang may init na detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Get ready for something sweet. Dahil for sure, may aabangan na naman ng mga Blooms. Yan ang bagong upcoming single ng Nations girl group na BINI, ang Cherry on Top. Every day, it's your birthday on repeat, birthday on repeat, yeah. May pa-teaser na nga ang BINI sa kanilang Instagram page about sa kanilang bagong kanta na nakatakdang i-release sa July 11, 8 p.m. For sure, isa na namang nakaka-LSS na kanta ang kahuhumalingan ng mga fan. Puspusa naman ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na first ever BINIverse 3-day concert sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Heads up, Black Chalk! Siguradong na-miss nyo sila! Kinumpirma ngayong Martes, June 25 ng general producer na si Yang Yun-suk ng YG Entertainment ang upcoming meeting ng 2NE1 members na sina CL, Park Mom, Minzy at syempre ang tinaguriang pambansang krung-krung ng Pilipinas na si Sandara Park. Ano kaya ang pag-uusapan nila? Ilan nga sa kanilang hit songs ay ang Fire, I Don't Care, at marami pang iba. Ito na ba ang comeback sign ng K-pop girl group? Abangan! Samantala, may bagong pasabog ang Tony Award winner na si Lea Salonga at British Academy on Film and Television Arts nominee na si Dolly De Leon. Hindi sa pelikula pero sa isang stage play. Yan ay ang request sa radyo sa direksyon ni Bobby Garcia. Sesentro ang kwento ng play sa isang babae na mayroong paboritong nightly radio program.
Mapapanood ang request sa radyo stage play sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati simula October 10 hanggang October 20. Kaabang-abang, hindi ba? Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes sa mga commuters dyan, abay for sure, kung nasaan may bakante, doon po tayo. Ngunit, paano na lang kung sa pagsakay mo? Depende pala sa relationship status ang lugar kung saan ka uupo. Ang kwelang tagpo at pakulo ng isang konduktor ala Cupido, heto at panoorin. Medyo wala. Dito ka. Upo na upo kung saan. Mahirap yung upo ka na upo kung saan. Maingit ka lang doon. Lahat ng single dito sa unang palapag para hindi tayo maingit sa kanilang magjowa na naglalambingan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa neuroscientist at author na si Abhijit Naskar. Ang sabi niya, ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakabase sa iyong pangalan at estado sa buhay, kundi sa iyong mga ginagawa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!